mula sa Matthew 11 verse 28, and it says here, "Come to me, all who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Ito ay paanyaya mula sa ating Panginoon kung tayo ay napapagod na, kung tayo ay napakadami ng mga pasanin natin sa buhay, ay the Lord is always willing, no, to give us rest. All we have to do is come to Him. All you have to do is ask for forgiveness and allow Him to take control of our lives. Yun po, isang paanyaya po ng ating Panginoon. Pero, yun nga, tulad ng binabanggit natin, we cannot fully enjoy how it is walking with God unless we totally surrender our lives to Him. Kaya yun po ang aking panalangin para sa bawat isa sa atin na when we feel tired, all we have to do is come to God in a simple prayer, allow Him to take control of us, of our lives, and He will take control of everything. And I'm very sure yung pinakamagandang ibigay niya sa atin. Tayo manalangin. Dakilang o Diyos, maraming maraming salamat sa araw na ito na kayo po ay nagbigay po ng paanyaya sa amin, O God. Lord, kung kami po ay napapagal, kung kami po ay kayo po ay handang magbigay po sa amin ng kapahingahan. Lord, sa araw na ito, sa aming pagpapatuloy, tulungan niyo po kami, buksan niyo po ang aming puso't isipan, ihanda mo po ang bawat isa, Panginoon, para sa nalalapit po na DOH Massage Licensure Examinations. And we ask, Lord, that you give each and everyone wisdom, knowledge, and even a good memory, Lord God, to recall everything that is needed to be remembered. Salamat po at idinadalangin namin ang mga kasama namin na hindi pa po namin kapiling wherever they are. Lord, may you just be the one to guide them. And if there are some challenges, Lord, na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, kayo po ang siyang kumilos, manguna po sa amin. Maraming maraming salamat, patuloy na inaangkin namin ang katugunan sa lahat ng aming pong panalangin. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, we are going to proceed with our discussion today. Kahapon napag-usapan natin yung regarding doon sa komposisyon ng iba't ibang, well, ito ba yun? Ayan, no, yung bahagi ng ating ayan, bahagi ng patungkol doon sa AO 2010-034 at tulad nung pinag-usapan natin na ang nangangasiwa ng exam, ang nangangasiwa ng pag-i-schedule, at of course sila ang nangangasiwa sa pagkakaroon ng oath taking, no, eventually if you pass the exams, then ito po ay under sa bilang tungkulin ng CEMT. At ang CEMT, ibig sabihin nun ay Committee of Examiners for Massage Therapy. And kung tingnan natin sa PD 856, ang katawagan doon ay Committee of Examiners for Masseurs. Pero under sa AO 2010-0034, ito ay Committee of Examiners for Massage Therapy. Yun po. So nahimay po natin kung sino-sino po yung mga miyembro ng ano na to, ng committee na to na pinangunahan ni at ay ini-engineer Annette Tan sa ngayon, no, ng Health Facilities Services Regulatory Bureau. Pero unfortunately we do not know the names of the others, no, because we haven't received any official communication from DOH kung sino-sino po yung mga bagong kasapi po ng CEF. Okay, probably anytime soon ilalabas nila po 'yon para malaman po natin kasi mamaya-maya baka lumabas sa exam tatanungin kung sino-sino yung committee members, wala tayong masagot. Wala kayong masagot, I should say. Okay? So ayun po, at bilang pagpapatuloy ngayon nandito po tayo ngayon sa nawala yung pages. Okay? Sa article number 2 ng ating
P856, the examination, registration, and practice. Okay? So dito na ngayon, no, himayin na natin yung patungkol sa inyong exam, sa registration, and yung mga regulations ng DOH patungkol sa ating pong practice bilang mga massage therapists. Okay. So una sa lahat, ito, sa 3.1 mapapansin natin na date of examination. Ika nga, no, sabi rito, examination for massage therapists shall be conducted any day of the first week of June and December of every year. Yan. In exceptional cases, mamaya na yan. Unahin muna natin yon. Yung schedule ng based ito po ay ano lang po to ha, parang template, no, guide ng DOH regarding dun sa examination. Kaya lang po nakalagay po sa sumunod na paragraph, in exceptional cases, the committee may give examination in other dates outside the prescribed ones as may be deemed necessary. Yan. Gusto kong pansinin po natin na maigi. Kasi sa mga nakalipas, like last year, there was an exam that was held sometime in August. No? August po yung buwan na kung saan ay naganap po yung examination. At wala po siya sa June. No? Wala siya sa June tsaka sa December. So yun yung sinasabi rito sa pangalawang paragraph na pwede nilang baguhin. Pwede nilang mag-reschedule sila ng ibang schedule other than that is being written or advised. Advice pong tawag doon. Stipulated, yon. Stipulated doon sa dito sa 3.1 ng AO 2010-0034. Now, gusto ko lang kayo pong i-heads up na malamang sa malamang yung first week of June or second probably is positive na po yun. No? Magkakaroon na po tayo ng kasi humingi na po ng submission ng DOH ng mga requirements. No? Official na po yun at sinulatan na po yung mga institutions. Kaya sinabi namin sa inyo na maaga pa lang kumpletuhin nyo na yung mga requirements para mayroon pa kaming chance na pwede namin i-evaluate before we send it to officially to Manila. Okay? So yun po yung natin. And heads up ko lang kayo na wala namang official na advice pero based doon sa una naming na-receive na communication or information come from the CAMT, malamang sa malamang baka hindi na maging December every year. Probably November, no? Kung kayo ay nagbabalak na November, other than the June schedule, November po kasi ang sabi ng DOH, napaka-busy po. Yung sabi po ng HFHRB, napaka-busy po nila sa month po ng December. Kaya probably ma-move earlier. Ayun po yung mga development. Ika nga, ano po? And then the next one is the place of examination. Sabi rito, the examination for massage therapist shall be conducted at the Department of Health Manila or at any Department of Health regional offices as determined by the committee upon the recommendation of the regional director. Ayan. Okay? So malinaw po, for Manila people, Luzon people normally nasa Manila po. No, Manila, nasa DOH Manila, DOH Tayuman. Okay, kung familiar po kayo sa Tayuman, DOH Tayuman, ito po ay matatagpuan sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila, no? Nasa compound ito ng San Lazarus compound. Ayan. Okay, so doon po kayong mag-i-exam. However, kung mapapansin po ninyo sa sumunod na bahagi po rito, sabi po, or at any Department of Health regional offices. Um, in practice po, pag Mindanao, pag Visayas nasa Cebu, doon po 'yang ginagawa. Normally, doon po sa Cebu ginagawa. Pag Mindanao naman po, ito po ay normally nasa bandang Davao. Ayan po. However, di ba may sinabi siya rito, upon the recommendation of the regional director, kung ang isang area, for example, here in Soxargen, sa Region 12, we have a pending of around mga 60 students na hindi nakapag-exam last year. So malamang sa malamang, dito gagawin sa Region 12. Why is that? Kasi po ang ika nga sa DOH, kapag more than 50 sa isang area ang mag-exam, then gaganapin nila yung exam na yan sa isang particular na region. Okay? So, for example, kapag sa Zamboanga Sibugay o Zamboanga
peninsula, no, sa Region 9, mayroon silang 50 na mag-exam, then mayroon ding ipapadala ang DOH na team na magkakandak ng exam sa Zamboanga. So ganoon po yung ano po, yung possible na mangyari. Okay. Ano yung qualifications? No, ito na, napag-usapan na natin early on, pero for purposes of our review, tingnan natin ano ba yung qualification ng mga mag-exam, no, ng mga applicants for the licensure examination. Number one, he or she must be a Filipino citizen. Yan. Okay? There was a time, meron tayong estudyante from, I think that was from Africa, napapanood pala tayo sa YouTube, no? At sabi niya, gusto niya maging license. Sabi niya gano'n. Kaya lang, nung chinek natin, hindi naman sa Filipino citizen, no? Siya po'y African, hindi po pumede. Okay? So, kailangan po kasi Filipino citizen. The number two is at least 18 years of 18 years of age at the time of the examination. So, pinaka-minimum na age requirement is 18 years of age. Okay? 18 years old. Kaya 2 years ago, meron tayong visually impaired na estudyante na nag-training sa atin. Kaso lang at the time na magla-licensure exam, hindi siya pumede kasi wala pa siyang 18 years old. Kaya pinagpaliban muna. No? Kasi hindi po siya pipede sapagkat hindi pa po siya naroon sa ah, edad na kung saan ay inaalaw na mag-licensure exam ang isang aplikante. Ang sumunod naman, he or she must be of good moral character as certified, no? Good moral character as certified by the barangay captain or of the community where the applicant resides. Okay? Good moral character. Sino po magse-certify nun? Yung barangay chairman na kung saan ang aplikante nakatira. Okay? So kung kayo ay nakatira sa Santa Cruz, Manila, okay, so dapat ang magsicertify sa inyo ay yung barangay chairman ng Santa Cruz, Manila. Hindi po pwede po yung doon sa Parañaque, sa Caloocan, sapagkat hindi po kayo resident sa area na yon for a while. Ayun. And then, minsan po mayroong kaunting confusion. Yung iba sa atin, pumunta sa barangay, humingi siya ng clearance o good moral character, pero ang binigay barangay clearance. Pwede ba yun o hindi? Ano sa tingin nyo? Hindi pwede po yon. Kasi ang barangay clearance, normally po, para yan sa business. Kaya kung kayo ay nag-apply ng business at binigyan kayo ng barangay clearance, even if under your name, hindi po pwede kasi ang hinihingi ng DOH ay ang Certificate of Good Moral Character. Ayun po ha, malinaw na malinaw, malinaw po kaysa sa sikat ng araw. Okay? So kailangan po certificate of good moral character, hindi po pwede po yung barangay clearance, no? Yung iba naman, barangay clearance pero sa ilalim nakalagay certificate of good moral character. Well, take life na lang po kayo, no? Pero ako hangga't maaari certificate of good moral character. Kaya lang sabi ng iba, sir, nakalagay naman doon na mayroong certificate na sinicertify that I am of good moral character sa ilalim, no, sa purpose. Yun lang sinasabi ko, take life kayo doon. Pero para safe po kayo, you just make sure na kukunin nyo po ay certificate of good moral character. I'm sure sa mga barangay may mga template naman sila na mga patungkol sa ganyan. Ano pa po? Yeah. He or she must submit a certificate or certification or clearance from the National Bureau of Investigation. Yan, may karugtong. Wala na po, no? Kasi dati-rate, well, I don't know sa form ninyo kung nakalagay po roon. Meron po nakalagay po doon nung araw na pwede po yung police clearance tsaka yung fiscal clearance, no? Fiscal clearance. Pero sa ngayon po, hindi na po tatanggapin ng DOH. Either yung, ano po yun, yung police clearance tsaka yung fiscal clearance, hindi na po pwede. Malinaw na ang hahanapin ng DOH ay ang inyong NBI clearance. Okay? Ngayon, what about the duration?
I think I've heard na may mga 1 year na daw sa ngayon, no? 1 year na. So kung kayo po ay kumuha ng NBA clearance months ago, pero hindi pa po siya tumama doon sa ano, mag-expire pagdating po ng June na examination, pwede po 'yon gamitin. Okay? For as long as within that period na valid, no, validity no inyong NBI clearance. Yan. Ang sumunod naman ay he or she must be at least a high school graduate. High school graduate. Okay. Now, what if mayroon siyang ALS, no? Yung Alternative Learning Systems certificate coming from ALS DepEd. Pwede po 'yon. Provided ang equivalent ng inyong ALS certificate ay high school, no? High school graduate. Pwede pong tanggapin ng DOH. Now, what if kayo po ay college level, no? Mayroon kayong TUR, pwede po 'yon, no? Pwede po yung uh, even college diploma, pwede po yon. Pero po, kapag ang inyong sinabit sa DOH ay diploma, ito po linawin po natin na hindi po nila tatanggapin any diploma na original. Okay? Any diploma na original, hindi po nila tatanggapin. Ang hanapin po nila ay naka-CTC na diploma. So kung kayo po ay nag-aral po sa Parañaque, bumalik po kayo sa school na yon at doon po kayo kumuha ng CTC, Certified True Copy ng inyong diploma. Yan po yun Kasi po ang policy ng DOH sa ngayon, wala silang ibabalik na document. Anything that you submit to them become theirs. No? Maging pag-aari po ng DOH po yon. Yan, malinaw po yun. Huwag kayong magsasubmit. Yung TOR, medyo walang problema po sa tingin ko. Lalo na kung alam nyo naman na madaling kumuha sa school ninyo, pwede kayo mag-submit ng original, no? Kasi alam naman nila na hindi nyo naman ibabalik yon. But you have to make an annotation sa ilalim na inyong document na yon na you are willing na hindi na ibalik yung diploma na yung TOR, yung transcript of records na isasubmit sa DOH. Okay, buti na yung malinaw kasi po maraming bumabalik just because of that, no, may problema sa requirement. Okay? What else? Yeah, he or she must submit a certificate of training from any Department of Health, any Department of Health accredited training institution or training provider that he or she has practical massage for at least 60 hours. Okay. In practice, hindi naman 'yon ano no, parang ano na lang silent ano na lang ng DOH po 'yan. Hindi naman talaga nila sinisita kung talaga mayroon kang practical massage for 60 hours. No, yaman kasi parang kasi alam niyo po yung practical, di ba yung hands-on talaga 'yon no? Hands-on. Oh, pero silent ang DOH hindi naman masyado nilang in-emphasize. Ang kanila in-emphasize yung sumunod, no? Sabi po rito, he or she must submit a certificate of training from any Department of Health accredited training institution that he or she had received basic instructions on the following: anatomy and physiology, microbiology and pathology, introduction to massage, massage therapy application, and the practice of massage therapy. So ito po yung maging ano po, certificate na ipapadala po namin sa inyo later on, no? Ayun po, kasama na po actually yung dalawa na yan no, na naka-indicate po yung inyong training sa academic subjects and then meron kayong oral practical na ano po na exposure no, ng training. Okay. So, yung dalawang huli ay manggagaling po sa institution. Kami po ang magpapadala noon, isasama po namin sa inyo. Ngayon, linawin ko lang kasi there are times yung iba naman kasi po hindi sila makapag-exam, sabi nila, gusto nila pong makuha agad yung ano, yung kanilang yung certificate of completion. 'Yon. Completion ang tawag po ron, COC. Okay. Now, linawin ko, pwede namin i-release yung COC provided number one, na-complete nyo yung training, no? Of course, na-settle nyo lahat ng mga fees, okay na po 'yon. But kung sakasakali mag-release ang institution ng certificate of completion, that doesn't necessarily mean na kayo ay pwedeng dumirekta sa DOH. Okay? Merong iba kasing naging ganun ng ano nangyari no. Gusto nilang kunin yung COC
Kasi sabi nila, ang bagal naman ng AUSA, kami na lang pupunta ng DOH at doon na lang kami magsasubmit. Okay? Hindi po pwede po yung gano'n, no? We can release the COC, but it has to be the institution that will recommend you to DOH. Walang walk-in sa DOH, no? Huwag kayong pumunta didiretso doon sa committee at sabihin niyo, oh ito, kumpleto na ko yung mga aking requirements and then gusto ko na ma-exam, no? Ito yung aking application. You will never be entertained by the committee unless you are being endorsed by the accredited training provider at saka training institution. So, yun po. Okay. The other requirements, ano lang po, no? Inad na lang po natin yung mga pictures, mga ganon. So, hindi na po sinama dito po ng DOH. Okay. Ayan. Application and examination fees. Applicants must submit to the committee secretariat the prescribed application form duly accomplished and notarized and accompanied by, oh yun, may kasama palang pictures dito. Excited. Okay, dito po nakalagay po yung picture na passport size. Tatlo po yan and taken within not taken within the last 6 months. Tama ba yun? Taken within the last 6 months. Okay? Kaya lang po, ang dagdag natin po rito ay kailangan meron pong, anong tawag po nun? Name flute. Ang tawag ng iba, name flute o nameplate. No? Merong pangalan po ninyo doon sa ilalim. Okay? Tsaka make sure po yung picture na po yon ay ano po ha, yung pinakamaganda yung larawan. Yan. Kasi po pag kayo ay ah, pinalad, no, kayo ay pumasa sa exams and then mabibigyan kayo ng COC, yung larawan na yon, yung picture na yon, yun yung gagamitin sa inyong lisensya. Yun yung ididikit doon. Yan. Okay? So, yun po. Applicants shall pay an examination fee. Huwag na kayong mag-alala. Si Ausa nang bahala po sa inyong examination fee. Kami nang magbabayad po niyan. The application form and examination fee, including the necessary documents stated, must be filed 2 weeks before the examination date. Ito po, medyo mayroon pong kaunting mga pagbabago, no? Kasi, as I've said, hindi nila masyado nasusunod na po to, no, for the past 2 to 3 years. Kasi po ang ginagawa ng komite a month or two, no, ahead, doon nila pinapadala yung mga requirements na yan, no, yung mga settlement na yan. Kasi po ayaw nila kasi yung 2 weeks na yan nagigipit po sila doon, no, sa schedule sa time na yon. Kaya hiningi na namin maaga pa lang magsabit na po kayo, and then DOH yesterday, we received a communication from them na mayroon po silang sinet na po na deadline, which is April 1 to 30 po yung submission. But that is in Manila, no? Yung pong pagtanggap po nila. Kaya yung mga institution, inaagahan na po namin yung paghingi ng mga requirements na yan para maaga pala ma-check na natin kung may mga discrepancies, pwede namin ibalik and then may time pa kayong humabol just in case na may mga problema. Okay. Ayan, no? So, kailangan ma-comply, ma-submit yung mga requirements na yan, makapag-settle tayo. In our case, it will be AUSA who will pay for your registration fees. And then, yun po, pagkatapos po noon, saka na po ipapublish ng komite kung sino-sino po ang mga magiging examinees. Yan. Okay. Scope of examination, 3.5, section 3.5. Okay. The examinations will be conducted in two parts. You have the theoretical and the oral practical. The theoretical examinations shall be conducted in writing and shall be comprise basic questions on the prescribed curriculum. Ano po yung prescribed curriculum? Ayun po yung nabanggit po natin, anatomy, physiology, microbiology and pathology, introduction to massage, massage application, and massage practice. So yung lima po na yon, yun po ang bumubuo ng prescribed curriculum ng DOH. Okay? The oral practical examinations consist of 3 phases. Ito yung sinasabi natin at hinihingi ko sa inyo na video. Pre-massage phase, the massage proper phase, and the full post-massage phase. Ayan. Okay?
Pero doon po sa sa massage proper, no? O sa stage na sinasabi natin ay nandoon po yung five basic stroke manipulations and then the variations, sub-variations, description, and if carry ninyo po yung mga benefit ng mga strokes na yon, pwede nyo pong banggitin. No? So ito po yung ito po yung sa AUSA yung po hinihingi po namin sa inyo the video na kailangan niyo i-produce and to submit it to us ahead of time hangga't maaari para ma-evaluate po namin. And then pag okay po yan, okay po yung exam, then there you go, no? Pwede na po namin kayo i-recommend sa DOH. Now, regarding sa examination by the way, sa written exam, yun. Tanong kasi ng iba, Sir, ano ba yung exam online? Hindi po. Face-to-face po ang lahat ng exams. Kaya ng DOH ha. Ang lahat ng exam ng DOH is face-to-face. How many items? How many items? You will be given 100 test questions. Every exam, 100 lang po yung binibigay ng DOH. And how long will you consume the 100 test questions? Abutin po yan ng 4 na oras mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. No, kaya napaka napakaliit, maliit ba? Napakaiksi. Napakahaba pala, I'm sorry. Napakahaba ng oras, 4 na oras para sagutin ang 100 tanong ng inyong ng inyong written examination. Kaya yun ang sinasabi namin po ulit-ulit, huwag kayong nagmamadali kasi you have ample time to answer all questions there is no, sa inyong examination. Now, ano ang pattern? Paano binibigay yung exam? As always in the past, laging multiple choice. Laging multiple choice. No? So walang fill in the blanks, walang enumeration, walang matching type. Alam nyo naman 'di ba pag nag-aaral tayo yung matching type, yung walang essay, no, walang essay. Ayun, pag sinabing easy, magsusulat kayo, di ba? I-explain niyo yung isang statement, ipapaliwanag din niyo, walang ganon. Simplified po ang examination ng DOH sapagkat ito po ay multiple choice, kaya malaking bagay po kapag kayo ay nag-aaral at in-internalize niyo yung lessons at ina-avoid niyo mag-memorize ng test questions by the way. Ayan po ha. Based sa akin pong karanasan, ang test question na minimemorize, normally po 100% hindi po yan dumalabas. Okay? In one way or the other, nire-recraft po yan ng DOH. Iba po ang pagka-present. Kaya kung memoryado niyo ang test question, yari po kayo. I have a classmate in the past, ganun yung ginawa niya. No? Mangha-mangha kami sa kanya. Talagang 2 exam namin. Perfect. 100. Yan. Oh, 100 lagi umama. Okay? Awa ng Diyos, pagdating ng DOH, bagsak. Okay? Kaya po, napag-alaman po namin na, ewan ko kung saan niya pinagkukuha yung kanyang mga test questions at doon lang siya nag-aral. Hindi na siya nag-aral ng libro. Hindi na siya nakikinig sa klase. Doon lang siya, focus siya, minemorize niya. Wala. Yari siya. No? Kasi hindi po exactly ganon ang tanungan. If you know the concept, if you know the idea therein behind that concept, the question that is being asked, pwede nyo pong sagutin yan, no? Kasi meron kayong working knowledge. Ika nga, no? Naiintindihan nyo yung concept at kahit bali-balik ta rin yung pagtatanong, madali nyong masagot. Kasi naiintindihan. Kaya po, yung inyong quizzes is only an aid. It's only a tool para i-assess kung how far you have learned. Pero hindi po yan ang dapat ninyong i-memorize. Okay? Essential sa pag-aaral is yung inyong understanding of the lessons. Ayun po. Kaya yun po like kong sinasabi, kapag hindi nyo po naintindihan yung presentation, you ask questions, no? You ask for clarifications para may paliwanag po namin, no? Never assume na kapag narinig nyo, yun na yun, hindi po, no? Like we said, ang gumawa ng inyong nakalipas na taon, ang gumawa ng test questions ay people from UP. At ang kanilang in-emphasize na puroon ay analysis, analytical. No? So, yung pag-a-analyze ng isang konsepto, idea na may kinalaman sa pagmamasahe. Okay? Ayun, yun po yung natin. Kaya yun yung sinasabi na ang hamon namin sa inyo, you try to ask yourselves, you try to validate ideas, no? Basta doon lang po sa masahe. Huwag na tayong lumabas po doon sa scope ng pagmamasahe. And then you'll be safe. You'll be safe. Ayun.
Passing average, only those who have passed the theoretical examination shall qualify to take the oral practical examination. Okay, the question is, ano ang passing rate? Ano ang passing score? Actually, raw score lang siya, hindi po siya raw score yung computation kasi isang item lang naman po 'yon. Kaya out of 100, ilan ang dapat makuha nyo po para kayo maging qualified na mag-oral practical examination? It has to be 75%. 75%. Okay. All examinees who pass the theoretical examination shall take the oral practical examination within 1 month after official advice. Otherwise, the results of the theoretical examination shall be deemed cancelled, and he shall pay the fee prescribed by DOH. Yan. Okay? Uh, ibig sabihin po, hindi po kayo, pag kayo po ay pumasas ng written, dito po nakalagay kasi 1 month. Sa ngayon po, again, this is the latest development. Hindi na po nila pinatatagal ng 1 buwan. Dati kasi umaabot pa minsan ng 2 buwan eh. No, kunwari, ngayon ang February yung written examination and then in-schedule ng DOH mga sometime March yung practical examination. So ang haba, ang haba. And of course, yung agony of waiting, no? Iba kasi yung nag-antay ka, you are anxious, ano mangyayari sa oral practical examination. Although may mga good and bad din sa points, no? Kasi yung iba, mayroon talagang time sila maghanda kasi mahaba-haba pa naman yung practical exam. Sa ngayon po, gusto kong linawin na hindi na po matutupad yung 1 month. Why? Kasi po sa ngayon, if you take the exam on a Monday, the results will come out on a Tuesday and probably from Wednesday up till Friday. Yun yung inyong maging oral practical examination. So mabilis na po sa ngayon, no? Kaya if you live in Cavite or Batangas or wherever you are in Luzon, pagka pumunta ng Manila, you just stay for a week then all done. Tapos na po yung exam. Ganun po yun. Mag-antay na lang po kayo ng final result coming from DOH. Okay? Pero malinaw po rito, hindi po kayo pwede mag-oral practical examination kapag hindi nyo po naipasa yung written. At alam nyo naman sa DOH, wala namang take two. No? Pagka nag-fail, well, you have to take it the next time around. Okay? Hindi po kayo pwedeng bumalik within that period and then mag-take two. Kasi one time lang po yon. Yan. Okay? Ayan, nabanggit po rito yung passing general average ng theoretical examination is 75%. And then ang average naman po, general average na inyong oral theoretical or practical examination ay 75% as well. Ayun po. Ayan. Ah, kung kayo po ay nag-exam nung Monday, ah, pagka Tuesday, 'di ba yun yung time na no, i-check ng DOH 'yon. And then pag Wednesday, yun yung schedule ng practical exam. Uh, in between, magpa-publish na ngayon yung DOH, no? Magpa-publish yung Health Facilities and Services Regulatory Bureau, yung HFHRB. Like kung nabubulod yan sa FHSRB na yan, no? Or yung CEMT na yan, sila din maglalagay ng kung sino-sino at anong araw at anong oras ang inyong exam sa oral practical examination. Now, what if hindi nyo makita yung inyong pangalan? Sinilip nyo, no, lumabas na, nandito na, no, na-publish na. And by the way, pina-publish ng DOH yan sa sa kanilang website. O nyo pong hanapin sa institution. O nyo pong hanapin kay Mr. Eugenio. Hindi po kami may hawak po niyan. Eh, well, dali.
Okay, nawala yung ating slide. Dali for a while. Okay. So, hindi po kami ang we are not the repository of the exam results. Ang bigat nun Ano ba ibig sabihin nun? Okay. DOH po at ang kanilang website doon po natin malalaman. No? Kaya kung saan po kayo kumuha ng inyo, 'di ba? Pumunta na kayo sa website po ng Health Facility Services Regulatory Bureau. Kung saan po kayo nag-download na inyong application form, doon din po ipapublish ng committee, no, ng committee yung result ng inyong examination. Kaya pag wala yung pangalan niyo po roon, that means congratulations. Better luck next time. Ganun po 'yon. Okay? Next. Oy, are we early? Yeah, maaga po tayo. No? So, ayun po. Do you have any clarification so far? Meron ba tayong karagdagang tanong? Regarding your requirements? Yeah. Maria Luisa, meron ka bang tanong? Wala naman po. Okay. Star Life, do you have any question? Yeah, go ahead. Go ahead, Star Life. Sir, yung yung sa transcript, kailangan din po ba naka-certified true copy? Kung kaya niyong kumuha ng certified true copy, wala namang problema po 'yon. Pwede niyo i-submit niyo sa okay po 'yon. Pero yun tulad sinasabi ko, kapag meron naman kayong hawak na original, gusto niyo naman kasi marami naman kayong kopya ng original, then pwede niyo gusto niyo i-submit, pwede din po 'yon basta lagyan niyo lang ng annotation sa ilalim na you are willing to let go of that original document. Nung transcript of record Oo, ko. yung TOR. Okay. Yes, sir. Yeah. Oo. Oh, Pero kung okay. pero kung para lang walang hassle, kung malapit-lapit lang naman kayo doon sa school, 'yun, doon na lang kayo magpa-CTC para hindi na masyadong wala nang hassle. Ayun lang. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Sige, yes ma'am, si Yan. Dali I-mute kita. Yeah, go ahead. Afternoon. Yes, yes, good afternoon. Sir, yung ano po, yung examination po, ano po ba? English or Tagalog? Ayan, that's a good question, no? Lahat ng mga visually impaired, makinig po kayo, lalo na sa mga visually impaired. Ang exam, well, o nga pala, no, hindi ko pala na-confirm. Pero in the past years, laging may translation yan, English Tagalog, yung questions. Why? Dinisign nila yan sa mga visually impaired, no, sa mga blind na mga estudyante. Kasi ang complaint ng iba hindi nila naiintindihan yung English. Kaya lang, kung mangyayari po yung English Tagalog na yan, the answers are always in English. No, wala pong sagot na Tagalog. Wala pong sagot na Tagalog. Ang question, possible po na may translation yung tanong. Okay? Pero O, I hope they're still doing that. Kasi nung unang-una talaga, yun talaga yun. Laging may translation yan. Kasi ang hinaing ng mga visually impaired, hindi nila naiintindihan yung English. So gusto nila na may Filipino translation. Yan ang dahilan, heads up ko na rin kayo, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Tagalog, ang tawag, yung translation, yung manual ng AUSA. Kasi tayo yung isa sa mga pinakauna nag-train ng mga visually impaired, and we were around mga 300 nung araw, no? 300, ang dami, no? 300 na mga visually impaired, na mga bulag, na mga massage therapist. At trinain po natin. Kaya lang po yun ang kanilang hinaing, na hindi nila masyado maintindihan yung English. Kaya with the help of UP people, nagpatulong po kami para i-translate into Filipino yung manual natin na English. Okay? So, yun po, yun lang po yung natin diyan na I hope ibalik nila po yun kasi hindi ko po nabalitaan last examination kung ma-English Tagalog. Saka hindi ko rin natanong. Okay. thank you, sir. O, Okay. natanong ko, sir, kasi in my case, di ba, Mm-mm. Ilonggo po kami, nahihirapan ako sa Tagalog, sir. Oo, Thank you. oo. Oo, pero siyempre nasa English naman 'yon. Tsaka yung po pala, yung ilagay ko lang sa context yung exam. Ang exam is designed for high school graduate.
Kaya huwag masyado kayong kabahan doon, baka naman ang lalim na English. Kaya lang po, yung mga terms like sternocleidomastoid, wala namang, alam ko litid yon yung sa liig, di ba? Yung muscle dito, sternocleidomastoid. Eh, hindi naman yan ginagamit sa exam yung litid, no? It's always sternocleidomastoid. Kaya, tandaan nyo lang, no? Kasi, ang exam naman to, sinasabi natin is multiple choice. So, if you remember the word and you know the spelling, madali mo siya ma-identify. Ayan. Thank Okay? you, Sir Benj. Sige po, you're welcome. Anything else? Meron pa kayong, si Virgie. Mukhang malalim yung iniisip ni Virgie kanina pa. Ma'am Virgie. Gustong Hello gusto ko yan. po. Gustong gusto ko yan si Ma'am Virgie pagka siyang siya talagang pagka tinignan mo ang Magandang lalim. hapon po. Yes, yes, go ahead, Siyempre Virgie. po, minsan kinakabahan, napapaisip. Actually, humingi na nga po ako ng tulong sa anak ko na magdikit ng mga, ano po ba to, ng mga, Wallpaper, ah, Manila paper. mm, opo, para lang po meron akong binabasa, meron akong ano, sa tagal din Mm. kasi ng panahon talaga na na-stuck ako sa isang sitwasyon lang na yun at yun at yun lang yung meron ako araw-araw. Ah, Parang ngayon ko pa lang, actually sir, sa totoo, ngayon ko pa lang binubuo yung sarili ko. okay. Sige po, so mabuti po yan. Ayan po, dagdagan ko lang words yung ginawa mo, no? Yan po yung ginawa ng nanay ko, no? Si Mami Mila. Yan, nandun sa kabila. Yung habang kasi 'di ba hindi naman siya practitioner all her life. Wala kasi teacher siya all her life, I should say. So wala talaga siyang idea sa massage. Kaya nung tinanong niya ako, anak, anong gagawin ko pag nag-retire ako? Sabi ko, mag-license ka na lang. Okay? Magla-license, wala naman ako alam sa massage. Aralin niyo po. Okay? Yung nanay ko, pina-exam ko talaga. Yan. Tandaan niyo Opo. lagi yan, ha? Nanay ko na yan. Hindi lang na-exam sa DOS. Nag-exam muna siya sa AUSA. Kasi usapan namin, hindi kita i-recommend sa DOS kapag hindi mo maipasa yung exam ng school, ng AUSA. Opo. Ayan. Malinaw, walang favoritism. Anyway, so ang ginawa niya po, yung dingding, no? Sandali. Ah, yung dingding ng bahay, yung ng kwarto niya, doon niya po pinagdidikit. Yan. Pinagdidikit niya po yung kanyang mga sa Manila paper. Nakaganon po yan. Palibot ng bahay. Kulang na lang pati sa kesame siguro naglagay siya doon, no? Ayan. Kaya pag dumadaan siya doon, pumapasa sa kanya kwarto, na niya, no? Na-check niya. Saka yung isulat niyo lang po, mga keywords lang, mga key pointers, mga ganun lang po. You don't have to write the whole paragraph kasi ang haba nun, no? Yung idea lang, no? Yung idea lang yung gawin niyo. Idikit niyo po 'yon, and then basta yun lang po sinasabi ko later on if I say lalo na sa 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 ating anatomy physiology i-mention namin sa inyo ano yung mga topic na mga dapat nyong i-memorize. Ano yung mga subject ideas na dapat nyong mini-memorize. Ayun po. No? Kasi although hindi naman lahat in mini-memorize. Yun namang namin sa inyo. Si Doc Weng, kung hello Doc, andito ka ba? May shinare siya sa akin kasi na parang mnemonics ba yung tawag noon, no? Yung acronym ng ganon. Para madaling ma-memorize. Yung pwede din yung ganon, no? Pwede ganon style. We will try to take a look at that later on para i-share namin sa inyo. Okay? Sige po. So nasagot ko yung tanong mo? Okay. Let's take a look at Rosa. Rosa, go ahead. Rose, unmute mo yung sarili mo, Rose. Ayan. Sige. Hello po Yes. sir, good afternoon. Yes, magandang hapon. Mag-ask lang ako sir about sa yung medical certificate ko po sir. Yes. Sa kasi ako nagpa-medical sa City Health. Mm. I-certified through copy pa ba yan sa sir sa DOH? I'm sorry. Lahat ng medical is original. Walang CT. Lahat ng medical is original. Yan lang ha. Huwag kayo magsasubmit na naka-CTC, hindi yan tatapagin. Okay na ba yan sir? Nasa City Health yung medical certificate ko. Ang sabi ng doktor kasi wala na daw silang sa DOH na wala na daw silang
kung sa DOH. Pwede po yun. Perfect na po yun. Okay na Perfect. yun siya, sir? Oo, basta government, pwede nga, barangay health clinic. Pwede yun. Oh. Pwede yun sa rural health clinic. Kaya sabi ko, Sige, sir. Wala na si sir. Wala man tingog to. Wala tingog. Wala na siyang tingog. What? How? Hindi mo na siya tingog lagi. Ha? Wala na siya tingog. Wala. Nana? Wala magatingog daw sa mga wala naman. Yok sa kamera. ay, thank you, Albert. Oy. Yan ang gusto ko, Albert, eh. Laging siya nagmo-monitor, ina-advise niya. Wala pala akong audio. Kanina pa ako nagsasalita. Ang dami ko na sinabi. Okay. Sige po. Salamat sa mga ganun. Pagka may mga, kayo, pagka, kunwari, may mga message kayo na ganyan, wala akong audio, you let me know. Or minsan naman kasi, diretso ka na nagsasalita, pwede kayo mag-raise ng kamay and then, ayun, sabihin niyo po sa akin. Thank you for the, reminder, Albert. Okay. So, ano ba? Nasaan ba ako doon? Meron pa akong gustong banggitin sa inyo. Ayan. Regarding sa video, I wouldn't mind kung babasahin niyo po sa wall yung sasabihin niyo po. But for as long as you perform yung gawin niyo po yung 3 stages, no? Sa manual ng DOH is 3 phases of massage. Magawa niyo po lahat po 'yon. And then yung lahat ng element ng inyo pong model, client, tsaka assessor, nandoon po lahat 'yon. Nakikita po sa video. And then, kahit nasa bahay, okay lang yon, no? Hindi naman kailangan maganda yung background eh. Basta kung kusina yon, ang background is lagyan nyo lang ng kortina or kumot. Huwag nyo pakita yung mga ulam doon sa kusina. Maka, makagutumin naman kami niyan. Okay? So, ganun, okay lang po yung Tsaka, ang another thing pala, ang inyong model dapat buhay, ha? Yung iba, dati mayroong nag-model ng unan. Hindi pwede unan. Ano yung unan na model? Sir, wala kasi ako makuha ang model eh. Eh di, kaibiganin mo yung mga kapitbahay nyo. Oh, sabihin mo lang, bigyan kita ng free massage para mag-model ka lang muna saglit. Yung ganon. Okay? Kung walang practice, yun. Praktisan nyo po yung kapitbahay nyo po. Yan po yung mahalaga po niya, no? Hindi naman, ako, ang ano ko naman, it doesn't have to be perfect. It doesn't have to be, lalo na kung mga kasama natin na hindi naman talaga practitioner, hindi naman kailangan perfect. Basta importante po, naintindihan niyo po paano gawin, nagagawa niyo po. Kunting lang, tweaking ang tawag noon, maiti-tweak natin ng konti. And then, para maganda din naman tingnan. Okay? Like what I've said, I love to tell the story about my mom. Yung nanay ko, wala naman siyang kaalam-alam sa masahe. At the age of 60, 65 something, no, nung nag-retire siya, yung mga pamangkin ko, yung mga apo niya, yun ang kanyang ginawang model. No? Yun ang pinagpra-practicean niya. Pero pagdating sa DOA, siyempre yung adult yung kanyang model. Yan. Okay?
Kaya kung nakayanan ng aking ina na retired teacher, how much more for you? Okay? Lalo na sa oral practical examination. So walang excuse na hindi nyo magagawa. Okay? So ayun po, I will entertain one last question before we go. Alanganin na kung tayo mag-usap dun sa next topic natin. Do you have any clarification? Yan, si Che. Uh, Sandali, Che. Che, go ahead. Sir, Yeah. pwede lang po mag-question, sir, regarding sa mga partially blinds. Pag sa exam na po ba, may Ah, oral dictation po ba kayo, sir? Or yung ano po yung written, bali test paper po, tapos may oral oo. test po. Yung, 'di ba, sa class nyo, sa atin, sa online, partially blind naman kayo, 'di ba? Hindi naman kayo totally blind. So, I will have no problem. Pero kung pagdating sa DOH, tatanungin naman kayo eh. Ano ba, preferred nyo ba na may mag-dictate o preferred ninyo na kayo na lang sasagot? Ganon yung mga tatanungin ng DOH. Kasi tatanungin ng DOH ng komite, sino dito ang ang visually impaired? Kasi po, sir, parang, mm Yes. Oo. So, yun po. Ang kung pero sir, total for if ever din po, baka kung may dictation kasi, sir, mas madali kasi yung may dictation para sa amin. Kasi kung isa-isa manggod mi og basa, sir, mas madugay-dugay manggod mi. oo. Or unsa ba, sir, dictation siya or wala? Ay, By sabihin niyo sa sabihin niyo sa examiner. Doon niyo sabihin sa examiner. No, sabihin niyo sa examiner na kailangan gusto niyo na may mag-dictate, yung ganon, no? So, minsan naman kasi sila na yung magbabasa eh. No, sila na yung magbabasa. You let the examiner know. Kaya kasi kayo most likely Davao or Jensen, no? Jensen, yeah. I think Jensen yung exam natin kasi andito naman yung pinakamarami natin for now, no? We have mga 50 plus kayo, baka 60 lahat na mag-exam sa Jensen, no? Sa region 12. Kaya yun po, pagpasok po ng examiner, sabihin niyo agad na sir, kami ay visually impaired. We prefer na mayroon po magdidictate kaysa po kami magbabasa, and then they will accommodate you, no? Ganun po. Sa oral practical naman, alam niyo naman yun, madali lang naman. Tsaka ang exempted lang kayo sa oral practical exam sa vital signs taking. Oo. Pero may ibang mga blind gusto nila, sir, hindi dapat alam naman namin paano gawin yung vital signs na yan, yung mga ganun. So, depende yan. Pero kung lenient ang DOS regarding sa vital signs taking para sa mga visually impaired na mga estudyante. Okay na, Che? Kasi po, sir, may kasama din po ako mag-take ng, yes po, sir, saglit Oh. lang. May kasama din po ako kasi na totally blind, si Darling. Okay. Si Oo, Darling, sir, student din po ninyo. yung hindi Kasi siya nakapag-exam po ang last. nagtanong kung ano ba yung klase na, yes po, baka so far ay dapat mag-exam siya kung kuan December, tapos hindi daw sila nakapag-take. Di So, sila sabay sa June, mo to nag-ask siya sa kuan, sir, kung if ever daw, may dictation ba? Yeah, may dictation yan, I'm very sure. Okay. You just let them know. You just let them know. Okay? Kasi ihiwalay Sir. naman kayo niyan eh. Hindi kayo pwede isabay doon sa mga sa mga cited pagka dictation. Syempre medyo may ihiwalay kayo ng room lahat ng mga visually impaired. Okay. Tsaka pag-pray niyo po kasi meron tayong tawag galing sa Baguio. Okay, sir. Salamat, Che. May mga magpa-training ng mga visually impaired sa Baguio. No, pag-pray niyo po mga 30 or mga more na mga visually impaired coming from Baguio City. Okay, so yun po, hiwalay po yung kanilang hiwalay po yung inyong exam nila para sa mga visually impaired na mga mag-aaral. Okay? Ma'am Jerilyn. Jerilyn, hindi pa Okay, kita sir. narinig. Salamat. Salamat, Che. Ma'am Jerilyn, kayo po, kumusta po kayo? Ayan, paki-unmute nyo, ma'am. Kumusta kayo ni Eric? Okay naman po, sir. Ah, Problema namin yung TOR. okay. So wala namang problema sa mga nakaka-catch up naman kayo? Okay, oo, sir, oo. Oo. Yung libro natanggap nyo na ba? Ay, opo, sir, nandito na po. Sige po. Okay. So salamat.
Para doon sa iba Sir, na hindi pa may concern lang po. ano yon? Sige, go ahead. Go ahead. Yung TOR namin, sir, Yes, yes. kasi yung school namin nag-close na. Eh may hawak na po akong TOR. Okay. Kaso, ang problema, for board examination purposes only. Ganito na lang gawin mo. May diploma naman ako, kaso ayaw ko naman ibigay, sir. Kasi Oo. hindi na may babalik. Oo, oo. Or kung ang tingin ko diyan kung diploma tapos nag-close naman yung school, pwedeng ipanotaryo mo sa abogado. Pwede 'yon. Yung ano, sir, yung Yung diploma o diploma, yung TOR no. 'Di ba? yung, Pwede yung mo siya TOR po. i-photocopy. Pwede mo i-photocopy kasi may reason kayo, may dahilan kayo na wala naman yung school. So Kaya nga, sir, pwede niyo yan i-photocopy and then ipanotaryo nyo lang sa abogado. No, doon na lang okay. kayo magpa-certified true copy sa abogado. And then, uh, ewan ko lang kung pwedeng gumawa ng letter yung abogado, explain niya lang na nag-close na yung school, kaya siya na lang ang nag-certified true copy. Sige po, sir. Ganun yung gawin nyo. Thank Okay. you. Kaya tama yung sinabi mo, wag niyo isasubmit yung original na mga document pag alam niyo nang wala na yan, forever niyo nang mawawala yan pag binigay niyo, Oo, no? sir. So, yan po yung dapat yung gawin. Tama po. Salamat sa Jerilyn. Sige Okay? po, sir. Thank you. Okay, so kung wala na po, maraming salamat. Thank you for your time. Tuloy kayo ng pag-aaral and then reminder sa inyong mga obligations, no, sa iba na may mga obligations pa po sa AUSA. Paki-settle nyo po sa lahat ng mga full payments. Wala na po kayong problema. Yung mga hindi pa po nakakatanggap ng libro, paki-remind nyo lang po. May tanong dito si Virgie. Sir, pero need po ba naka-indicate na for DOS licensure exam? Yes, kailangan naka-indicate yan ha. Yung sa inyong mga medical certificate, sa inyong barangay, ang tawag niyan, yung um, good moral character, yung ganon, kailangan ninyong i-indicate for DOH massage licensure examination. Importante yan. Virgie yan yung pa-indicate nyo. Huwag kayo magsasubmit nung except lang kung kunwari sa NBI, hindi nyo naman pwedeng diktahan yung NBI na lagyan nyo ng for DOH Massage Licensure Exam, no? Kasi parang template na yan sa kanila eh. Ang template lang yata sa kanila is employment, parang ganun. So, hayaan nyo na lang po yung NBI. Alam naman ng DOH yon na hindi naman nababago yon. Okay? Sige po. So, wala na po. Daghang salam. Yeah, si Darlene. Nagtataas ng kamay si Darlene Sunday. For a while, Darlene, I'll give you time. Yeah, Darlene, go ahead. Yes, yes. Darlene. Wala wala kang wala kang sound, Darlene. Darlene, hindi ka namin naririnig. Paki-check mo yung audio mo. Nag-mute ka uli. Ay, unmute kita. Okay, go ahead, Darlene. Naka-mute ka uli. Yan, sige. Darlene. Wala, Darlene, ano na lang, message mo na lang ako sa group chat. Sa chat box, I'm sorry. Okay. Sige po. Mayroong tanong po tayong pahabol po dito na sabi ni Angeline, Sir Benz, yung sa video po na isi-send namin sa inyo, need po ba talaga na white ang cloth na or bed sheet na gagamitin? Okay lang po ba na may slight print po ang bed sheets? Thank you po. Okay. Regarding po sa video, I will not be very particular about the colors, no? Kung uh, kahit na anong kulay, pwede po yan. Basta malinis, magandang tingnan, okay lang po. No? Yung inyo pong sa demo na gagawin nyo po. Okay? Ang DOH lang, sa DOH lang, kung actual kayo magpiperform,
talagang kailangan sa DOH any color basta white. Yan, any color basta white sa DOH. Pero sa video na ipapadala nyo sa AUSA, any color lang. Okay? For as long as malinis at maganda naman tingnan. Ayan. Ayan. Pero sa DOH, huwag kayong magdadala ng iba-ibang kulay. No? Dapat any color basta white. Ayan. Okay? Sige po. Ayan, inintay ko yung ano mo, inintay ko, Darlene, inintay ko yung chat mo. Baka may tanong kang importante. O kung hindi mahabol, ano mo na lang sa akin, no? I-PM mo na lang ako. Okay, so maraming salamat. It's almost, it's 1:04. God bless and see you around tomorrow. Tuloy po tayo sa ating pong aralin and study well. I'm always praying for you. Huwag kayong mag-alala. I'm always praying for you. At alam ko naman na nagpi-pray din kayo. At kung pwede, mag-top kayo sa exam. Yan yung hamon ko sa inyo, no? So, you can do it. Okay? O, sige po. Okay, God bless. See you. Margie, yung sa libro, nagpadala na po ako. Antayin nyo na lang po. Bye! Arigato!